Akala ko, ang ulan ang pinakamalamig na bagay sa mundo hanggang sa marinig ko ang tawa ng sarili kong asawa at kapatid sa loob ng kwartong dati ay sa amin ni Ramon. Wala na si Amara, Selina. Akin na ang yaman at yun na ang puso ko. Sabi ni Ramon habang itinatapon ang huling alaala ng aking mga magulang. Sa gitna ng bagyo, buntis at walang saplot, kundi ang aking dignidad, pinalayas ako sa sarili kong pamamahay. Bakit kailangang maging ganito, kalupit ang tadhana? At sino ang mag-aakala na sa aking pagbabalik, hindi na ako ang Amara na madaling linlangin? Wala na si Amara, Selina. Tapos na ang papel niya sa buhay ko. At mas lalong tapos na ang pamumuno niya sa kumpanyang ito. Ang boses na iyon, ang boses ni Ramon na dati ay tanging mga salita ng pag-ibig, ang ibinubulong sa kanyang pandinig, ay tila isang matalim na balaraw na bumaon sa dibdib ni Amara. Nakatayo siya sa labas ng pintuan ng silid-aklatan ng kanyang yumaong ama. Hawak ang isang puting sobre na naglalaman ng unang larawan ng kanilang magiging anak. Balak sana niyang isorpresa ang asawa sa balitang 3 buwan na siyang nagdadalang tao, isang biyaya na matagal na nilang ipinagdarasal. Ngunit ang sorpresang sumalubong sa kanya ay isang katotohanang mas mapait pa sa kamatayan. Pero paano kung malaman niya ang tungkol sa mga dokumentong pinalagaan mo sa kanya, honey? Baka gumawa ng eksena ang magaling kong ate. Narinig ni Amara ang malanding tawa ni Selina, ang bunsong kapatid na itinuring niyang higit pa sa sariling dugo, ang sanggol na inalagaan niya mula nang mamatay ang kanilang mga magulang. Huwag kang mag-alala, Selina. Akala niya ay mga investment papers ang pinirmahan niya, pero sa katotohanan ay itinalaga na niya sa akin ang lahat ng shares niya sa Del Mundo Group. Wala na siyang kapangyarihan. Wala na siyang kahit ano. Boring na asawa. Pabigat na kapatid. Ngayon, malaya na tayo. Sagot ni Ramon at ang tunog ng pagdait ng kanilang mga labi ay bumasag sa natitirang piraso ng puso ni Amara. Dahan-dahang nanghina ang mga tuhod ni Amara. Ang sobreng hawak niya ay nalaglag sa sahig. Ang tunog ng papel na humalik sa carpet ay tila isang pasabong sa kanyang pandinig. Ang kanyang mga kamay ay kusang dumapo sa kanyang tiyan, pilit na pinoprotektahan ang munting buhay sa loob mula sa malupit na hanging nanunuot sa bawat hibla ng kanyang pagkatao. Ang kanyang hininga ay naging mabigat, tila may malaking batong nakadagan sa kanyang lalamunan na pumipigil sa anumang sigaw ng sakit. Hindi na niya nagawang kumatok. Gamit ang huling lakas ng kanyang dignidad, itinulak niya ang pinto. Ang liwanag sa loob ng silid ay tila naging malabo sa kanyang paningin dahil sa nagbabadyang mga luha na pilit niyang hindi pinalalabas. Nakita niya sila, ang 2 taong pinagkatiwalaan niya ng kanyang buhay, nakaupo sa upuan ng kanyang ama, magkayakap sa paraang tanging mga magkasintahan lamang ang gumagawa. Amara, ang malamig na tinig ni Ramon ay walang bakas ng pagkagulat. Tanging pagkayamot lamang ang rumehistro sa kanyang mukha. Mabuti at nandito ka na. Hindi na kailangang magpaligoy-ligoy pa. Gusto ko nang umalis ka sa bahay na ito ngayong gabi. Ramon? Selina? Bakit? Ang tanging lumabas sa mga labi ni Amara ay isang paos na bulong. Ang kanyang paningin ay lumipat sa kanyang kapatid, na ngayon ay tumayo at humarap sa kanya nang may mapanuyang ngiti. Ate, don't be so dramatic. Masyado ka kasing naging kampante. Akala mo ba sapat na ang pagiging matalino sa negosyo para manatili ang isang lalaki sa tabi mo? You're cold. You're stiff. Masyado kang nakatuon sa legacy ni na Papa. Samantalang ako, ibinigay ko kay Ramon ang lahat ng hindi mo kayang ibigay. Sabi ni Selina habang nilalaro ang kanyang buhok. Walang bakas ng hiya o pagsisisi sa kanyang mga mata. Ang hangin sa loob ng silid ay tila naglaho. Ang bawat salita ni Selina ay tila mga karayong na tumutusok sa kaluluwa ni Amara. Hindi niya akalain na ang batang pinag-aral niya, binihisan,
at minahal ng higit sa sarili, ay siya ring kukuha ng huling piraso ng kanyang kaligayahan. Ang hapdi ng pagkakatraidor ay mas matindi pa kaysa sa anumang pisikal na sugat. Buntis ako, Ramon. Ang huling alas ni Amara. Ang huling pag-asa na baka may natitira pang kahit katiting na pagkatao sa asawa. Saglit na natahimik ang silid. Ngunit ang katahimikang iyon ay muling bumasag sa isang malakas at mapang-insultong tawa mula kay Ramon. Tumayo siya at lumapit kay Amara. Ang kanyang mga mata ay walang kasing lamig ng yelo. Sa tingin mo ba ay magbabago ang isip ko dahil lang sa isang bata? Amara, hindi ko kailangan ng tagapagmana mula sa isang babaeng hindi ko naman minahal. Ang perang nakuha ko sa'yo ay sapat na para bumuo ng bagong buhay kasama si Selena. Ngayon, lumabas ka na, bago ko pa tawagin ang mga security. Ang pagpihit ni Ramon sa braso ni Amara upang itulak ito palabas ay tila hudyat ng kanyang tuluyang pagguho. Ang bawat hakbang niya patungo sa labas ng mansyon ay tila paglalakad sa ibabaw ng mga basag na bubog. Pagdating sa malaking gate, ang malakas na buhos ng ulan ay nagsimulang lamunin ang kanyang anyo. Ang malamig na patak ng tubig na humahampas sa kanyang balat ay sumasabay sa mainit na luhang. Kanina pa niya pinipigilan. Ang tunog ng pag-lock ng malaking bakal na gate ay umalingaw-ngaw sa buong kalsada. Isang hudyat ng pintuan ng mundong binuo niya ay tuluyan ng nagsara. Nakaluhod si Amara sa putikan. Ang kanyang mamahaling damit ay basa at marumi. Ngunit wala siyang pakialam. Ang tanghing nararamdaman niya ay ang bawat pintig ng kanyang puso na tila sumisigaw ng katarungan. Bakit ang dugo na dapat ay nagbibigkis sa kanila ang syaring duming lumalasong sa kanyang buhay? Bakit ang pag-ibig na binuo niya ng maraming taon ay kayang gibain ng isang gabi ng pagtataksil? Habang ang kidlat ay gumuguhit sa madilim na kalangitan, ang anino ni Amara sa kalsada ay tila isang larawan ng isang reynang nawala ng korona, ngunit sa gitna ng kanyang pagkawasak, isang bagong uri ng apoy ang nagsimulang mag-alab sa kanyang mga mata. Gaano katagal bago matuyo ang mga luhang dulot ng sariling dugo, at kailan muling sisikat ang araw para sa isang pusong iniwan sa gitna ng unos? Ang bawat mabigat na pagmulat ng kanyang mga mata ay tila pag-angat ng isang dambuhalang bato mula sa kailaliman ng dagat. Malabo ang paningin ni Amara, ngunit ang amoy ng luma at basang kahoy, hinaluan ng bango ng bagong saing na kanin, ang unti-unting nagpabalik sa kanyang malay. Hindi ito ang malambot at mamahaling kama sa mansyon ng mga Del Mundo. Ang kanyang likod ay nakalapat sa isang manipis na banig na nakalatag sa sahig na gawa sa kawayan. Ang bawat paggalaw niya ay nagdudulot ng mahinang tunog ng pagkiskis ng tuyong dahon, isang paalala na wala na siya sa kinalakihang mundo ng karangyaan. Gising ka na pala, Ineng. Huwag kang biglang babangon, baka mahilo ka. Ang boses ay malumanay, tila isang mainit na haplos sa gitna ng maginaw na umaga. Isang matandang babae ang lumapit sa kanya, may hawak na maliit na mangkok ng mainit na lugaw. Ang kanyang mga kamay ay magaspang, puno ng mga guhit na tila mapanang mahabang panahon ng paghihirap. Ngunit ang kanyang mga mata ay nagniningning sa malasakit. Siya si Nanay Lita. Siya ang aninong nakita ni Amara bago tuluyang lamunin ng dilim ang kanyang malay sa gitna ng kalsada. Sa loob ng maliit na barong-barong na ito sa tondo, kung saan ang mga dingding ay gawa sa pinagtagpi-tagping yero at kahoy, tila pansamantalang huminto ang malupit na pag-ikot ng mundo. Nasaan ako? Sino po kayo? Ang tanong ni Amara ay halos hindi lumabas sa kanyang tuyong lalamunan. Ang bawat salita ay parang gas-gas ng papel na nagpapaalala sa kanya ng huling gabi. Ang ulan, ang malamig na gate, at ang tawa ng kanyang kapatid. Nasa bahay kita, Ineng. Nakita-kitang nakahandusay sa labas ng subdivision habang nagtutulak ako ng kariton ng kwek-kwek. Akala ko ay hindi ka nahihinga, pero matapang ka. At ang batang nasa loob mo tila mas matapang pa sa'yo. Sagot ni Nanay Lita habang dahan-dahang iniaabot ang kutsara sa bibig ni Amara. Sa pagbanggit sa kanyang anak,
Kusang humigpit ang kapit ni Amara sa kanyang tiyan. Ang munting buhay sa loob niya ang tanging dahilan kung bakit tumitibay pa ang kanyang bawat hininga. Ngunit kasabay ng pag-aalala ay ang matinding ya at kawalan ng pag-asa. Paano niya palalakihin ang isang Del Mundo sa gitna ng ganitong karalitaan? Siya na dati ay nagpapatakbo ng bilyong halaga ng kumpanya, ngayon ay hindi man lang makabili ng sariling pagkain. Ang kanyang mga balikat ay nagsimulang manginig at ang mga luhang kanina pa niya pinipigilan ay nagsimulang pumatak sa mangkok ng lugaw. Wala na akong babalikan, nanay. Pinagtaksilan ako ng asawa ko. Ang sarili kong kapatid, siya pang sumira sa akin. Wala na akong pera, wala na akong danggal. Bakit niyo pa ako iniligtas? Mas mabuti pa sigurong natapos na lang ang lahat kagabi. Ang bawat hikbi ni Amara ay tila pagpunit sa katahimikan ng silid. Hindi sumagot si Nanay Lita. Sa halip, hinawakan niya ang nanginginig na kamay ni Amara at inilagay ang isang piraso ng pandesal dito. Ineng, ang buhay ay parang paglalako sa kalsada. Minsan, maubos ang tinda mo. Minsan naman ay uuwi kang luhaan. Pero hanggat may araw na sumisikat, may pagkakataon pang bumangon. Ang tunay na kayamanan ay hindi nasa bangko, kundi nasa tibay ng iyong loob. Huwag mong hayaang talunin ka ng mga taong walang puso. Gamitin mo ang sakit na yan para maging bakal ang iyong pagkatao. Sa simpleng pangaral na yon, tila may isang munting kandila na nagsimulang mag-alab sa dibdib ni Amara. Ang hapdi ng pagkakatrador ni Ramon at Selina ay naroon pa rin. Tila isang sugat na ayaw maghilom. Ngunit ang init ng malasakit na isang estrangjero ang nagbigay sa kanya ng dahilan para hindi tuluyang sumuko. Dahan-dahan niyang sinubo ang lugaw. Ang init nito ay tila gumagapang sa kanyang buong katawan. Binubuhay ang bawat selulang pinatay ng pait ng kahapon. Ngunit ang kapayapaang iyon ay muling binuwag ng isang ingay mula sa lumang telebisyon sa sulok ng silid. Ang screen ay may mga guhit at kung minsan ay nawawala ang kulay. Ngunit ang mukhang lumabas doon ay hindi kailanman malilimutan ni Amara. Isang live news coverage mula sa isang sikat na hotel sa Makati. Nakatayo doon si Ramon, nakasuot ng mamahaling tuksido at sa tabi niya ay si Selina na nakasuot ng isang puting bestida na tila isang birhen sa gitna ng altar. Inanunsyo ngayong umaga ng bagong CEO ng Del Mundo Group na si Ramon Salazar ang kanyang pakikipag-isang dibdib sa tagapagmana at kapatid ng dating CEO na si Selina Del Mundo. Ayon sa magkasintahan, ang kasalang ito ay simbolo ng bagong simula para sa kumpanya pagkatapos ng hindi inaasahang pagkawala ni Amara Del Mundo na balitang umalis ng bansa dahil sa matinding depresyon. Ang tinig ng reporter ay tila mga kulog na bumabasag sa bawat hibla ng katinuan ni Amara. Ang kanyang kamay na humahawak sa kutsara ay biglang napatigil sa hangin. Ang mga mata ni Amara ay nakapako sa telebisyon. Pinagmamasdan ang paghalik ni Ramon sa kamay ni Selina habang nabubunyi ang mga tao sa paligid nila. Ang kasinungalingang binuo nila ay tila isang perpektong sining na humahamak sa kanyang pagkatao. Hindi lang nila kinuha ang kanyang yaman, kundi pati na rin ang kanyang pangalan at katotohanan. Ibinenta nila siya bilang isang mahina at takas sa responsibilidad, habang sila ay nagpapakasasa sa buang pinaghirapan niya. Naramdaman ni Amara ang matinding panunuyo ng kanyang bibig at ang mabilis na pagtibok ng kanyang puso na tila gustong kumawala sa kanyang dibdib. Ang bawat segundo ng kanilang kaligayahan ay katumbas ng bawat patak ng dugo sa kanyang pusong sugatan. Napatingin siya sa kanyang mga kamay. Ang mga kamay na dati ay pumipirma ng mga kasunduan, na yon ay marumi at nanginginig sa galit. Maaari bang ang pag-ibig na naging dahilan ng kanyang pagbagsak ang siya ring maging mitsa ng kanyang pagbangon? O tuluyan na siyang malulunod sa alon ng pot na tila ayaw siyang pakawalan? 9 na buwan ang lumipas na tila isang mahabang panaginip na puno ng pait at pagsisikap. Ang dating makinis at mapuputing kamay ni Amara, na tanging pluma at mamahaling bag lamang ang hawak,
ay ngayoy puno na ng kalyo at amoy ng bawang at sibuyas. Sa maliit na karinderiya ni Nanay Lita sa gilid ng riles, natutunan niyang paamuhin ang bagsik ng apoy at ang init ng dambuhalang kawali. Ang kanyang malaking tiyan ay tila isang mabigat na pasanin. Ngunit sa bawat sipa ng sanggol sa loob, nararamdaman niya ang isang uri ng pag-asa na hindi kayang bilhin ng anumang salapi. Isang hapon, habang ang pawis ay gumagapang sa kanyang likod mula sa tindi ng sikat ng araw, naramdaman ni Amara ang isang matalim na pintig sa kanyang puson. Ang sakit ay tila isang kumpas ng kidlat na nagmula sa kanyang baywang patungo sa kanyang buong katawan. Napakapit siya sa gilid ng hapag na kahoy. Ang kanyang mga daliri ay bumaon sa uka ng lamesa habang ang kanyang hininga ay naging mabilis at gipit. Ang bawat segundo ay tila isang oras ng paghihirap at sa pagtulo ng tubig sa kanyang mga binti, alam niyang dumating na ang oras na kailanman ay hindi niya hinarap ng mag-isa sa kanyang isip. Nanay Lita! Ang bata! Lalabas na po ang bata! Ang boses ni Amara ay puno ng takot at panginginig. Ang biyahe patungo sa pampublikong ospital ay isang pagsubok sa kanyang katinuan. Sa loob ng maingay at matagtag na jeepney, bawat lubak ng kalsada ay tila isang suntok sa kanyang naghihingalong katawan. Malayo ito sa pribadong suite na dati niyang pinangarap, kung saan may malalambot na unan at mga doktor na nakatitig sa bawat galaw niya. Dito, sa gitna ng siksikan at amoy ng gamot at antiseptiko, si Amara ay isa lamang sa maraming babaeng naghihintay ng himala. Ang ingay ng mga gulong ng stretcher na tumatakbo sa semento at ang malakas na paghinga ng mga pasyente sa paligid ay tila isang malungkot na orkestra ng buhay. Matapos ang maraming oras ng pakikipagbuno sa sakit, isang munting tinig ang pumunit sa katahimikan ng delivery room. Ang tunog ng unang iyak ng kanyang anak ay tila isang awit ng tagumpay na nagpatahimik sa lahat ng ingay ng kanyang nakaraan. Nang ilapag ng nurse ang sanggol sa kanyang dibdib, ang init ng balat nito ay tila naghilom sa lahat ng sugat sa puso ni Amara. Sa gitna ng kanyang pagod, isang matamis na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Gabriel, ang aking munting anghel! Bulong niya habang hinahalikan ang manipis na buhok ng bata. Sa sandaling iyon, tila naglaho sina Ramon at Selena. Ang tanging mahalaga ay ang tibok ng puso ng kanyang anak na nakalapat sa kanyang sariling dibdib. Ngunit ang katuwaang iyon ay mabilis na napalitan ng isang malamig na kaba. Ang doktor na may pagod na mga mata ay lumapit sa kanya habang hawak ang isang chart. Mrs. Villanueva, kailangang ilipat ang bata sa NICU. Mahina ang kanyang paghinga at may mataas siyang lagnat dahil sa impeksyon. Kailangan natin ng mga gamot na wala sa aming pharmacy at kailangan natin bayaran ang deposito para sa incubator. Ang bawat salita ng doktor ay tila isang hatol ng kamatayan para kay Amara. Wala siyang pera. Ang lahat ng kinita niya sa pagtitinda ay sapat lamang para sa kanilang pang-araw-araw na pagkain. Tumingin siya kay Nanay Lita na nasa labas ng pinto na ang mukha ay puno rin ng pag-aalala. Sa desperasyon, kinapa ni Amara ang kanyang bulsa. Doon, nakatiklop ang isang lumang bordadong panyo, ang huling alaala ng kanyang ina. Ito ay gawa sa mamahaling seda na may mga hibla ng ginto, isang simbolo ng kanyang nakaraang buhay na ayaw niyang bitawan. Ito lang ang meron ako, Nanay Lita. Ipagbili niyo ito, isanglan niyo sa kahit kanino. Iligtas niyo lang ang anak ko. Ang pagsusumamo ni Amara ay may kasamang hagulgol na nagmumula sa kailaliman ng kanyang kaluluwa. Ang pagbitaw niya sa panyong iyon ay tila pagbitaw na rin sa huling hibla ng kanyang pagkatao bilang isang Del Mundo. Para sa kanyang anak, handa siyang maging alikabok. Lumipas ang magdamag na puno ng panalangin. Habang nakaupo si Amara sa matigas na upuang plastik sa hallway, ang bawat yabag ng sapato sa sahig ay nagpapatalon sa kanyang puso. Nang magbukas ang pinto ng ward,
Lumapit ang nurse na may dalang isang pirasong papel. Mrs., okay na po ang lahat. May nagbayad na ng lahat ng bills ng anak nyo. Pati na ang mga gamot hanggang sa makalabas siya. Sabi ng cashier, ayaw mang pakilala ng taong yun. Sabi ng nurse bago iniabot ang isang maliit na puting sobre. Naninig ang mga kamay ni Amara habang binubuksan ang sobre. Walang pangalan ang nakasulat. Tanging isang maikling mensahe sa isang piraso ng papel na tila pamilyar ang sulat kamay. Ang bawat letra ay maayos at may awtoridad. Tila isang tinig mula sa kanyang nakaraan na matagal na niyang kinalimutan. Hindi ka nag-iisa, Amara. Alagaan mo ang bata. Dahil siya ang magiging sandata mo sa iyong pagbabalik. Sino ang taong ito na tila alam ang bawat galaw niya sa dilim at ano ang kanyang tunay na pakay sa muling paglitaw sa buhay ni Amara sa gitna ng kanyang pinakamahina na sandali? Lumipas ang 5 taon na tila isang mabilis na pag-agos ng tubig sa ilog. Ngunit para kay Amara, ang bawat araw ay isang bakas ng pakikipagsapalaran sa mundong dati ay hindi niya alam na umiiral. Ang karinderiya ni Nanay Lita ay naging kanyang kuta at ang usok mula sa malalaking kaldero ang naging kanyang tanging palamuti. Si Gabriel, ang kanyang anak, ay lumaking masigla at puno ng kuryosidad. Ang mga mata nito ay tila mga bituin na nagbibigay ng liwanag sa madilim na sulok ng kanilang maliit na silid. Sa bawat tawa ng bata, tila unti-unting nabubura ang hapdi ng kahapon. Ngunit sa bawat gabi ng katahimikan, ang anino ni Ramon at Selena ay nananatiling nakaukit sa kanyang gunita. Isang hapon habang abala si Amara sa pagpupunas ng mga mesang gawa sa luma at gasgas na kahoy, isang makintab at itim na sasakyan ang huminto sa tapat ng kanilang tindahan. Ang marangyang anyo nito ay tila isang malaking insulto sa paligid na puno ng kalawang at alikabok. Bumukas ang pinto ng sasakyan at lumabas ang isang lalaking may tindig na puno ng otoridad. Suot ang isang itim na suit na tila sumasalamin sa sikat ng araw. Nanigas ang buong katawan ni Amara. Ang basang-basahan sa kanyang kamay ay dahan-dahang nalaglag sa sahig habang pinagmamasdan ang mukhang matagal na niyang hindi nakikita. Javier? Ang tawag ni Amara ay halos isang bulong na hindi kayang abutin ang ingay ng mga sasakyang dumadaan. Amara, sa wakas nahanap din kita. Ang tinig ni Javier Torres ay malalim at puno ng emosyon. Tila isang lunas sa sugat na matagal nang hindi gumagaling. Naupo sila sa sulok ng karinderiya, malayo sa mga mata ng mga kapitbahay. Ikinuwento ni Javier na siya ang taong palihim na nagbayad ng lahat ng gastusin sa ospital noon at sa loob ng 5 taon, hindi niya kailanman inalis ang kanyang paningin sa kaligtasan ni Amara. Ibinaba ni Javier ang isang makapal na folder sa mesa. Ang tunog ng pagtama nito sa kahoy ay tila hudyat ng isang bagong simula. Sa loob nito ay mga dokumento, mga larawan at mga ebidensyang nagpapatunay sa mga ilegal na transaksyon ni Ramon at ang unti-unting pagkabulok ng Del Mundo Group sa ilalim ng pamumuno nito. Bakit mo ginagawa ito, Javier? Bakit na yun lang? Tanong ni Amara. Ang kanyang mga mata ay puno ng pag-aalinlangan at takot. Dahil kailangan mong maging handa, Amara. Hindi sapat ang galit lang. Kailangan mo ng kapangyarihan para bawiin ang sayo. Pinrotektahan kita sa loob ng 5 taon dahil alam kong darating ang araw na hihilingin mo ang katarungan para sa mga magulang mo, para sa sarili mo at para kay Gabriel. Ang sagot ni Javier ay puno ng determinasyon habang hinahawakan ang malamig na kamay ni Amara. Dinala ni Javier si Amara sa isang lihim na penthouse sa Makati. Doon, sa harap ng isang dambuhalang salamin, pinilit ni Javier na tanggalin ni Amara ang kanyang apron at ang kanyang luma at kupas na damit. Isang pangkat ng mga eksperto ang nagtulungan upang baguhin ang kanyang anyo.
Ang kanyang buhok na dati ay nakatali lang ng mabilis ay naging makintab at maayos. Ang kanyang balat na nasunog ng init ng kalan ay muling kuminis. At ang kanyang mga mata ay muling nagkaroon ng apoy na dati ay tanging ang mga Del Mundo lamang ang nagtataglay. Nang isuot niya ang isang puting blusa at itim na slacks, tila bumalik ang dating reyna ng Del Mundo Group. Ngunit sa pagkakataong ito, wala na ang kanyang pagiging kampante. Ang Amara Villanueva na nasa harap ng salamin ay isang babaeng hinubog ng hirap at pinagtibay ng pag-ibig sa anak. Pumasok si Gabriel sa silid, bit-bit ang kanyang paboritong laruang gawa sa kahoy. Huminto ang bata sa tapat ng kanyang ina. Ang kanyang mga mata ay nanlaki sa pagkamangha. "Mama, ikaw po ba yan? Ang ganda-ganda niyo po, para kayong anghel sa TV." Napaiyak si Amara habang niyayakap ang kanyang anak. Ang init ng yakap ni Gabriel ay tila nagbigay sa kanya ng huling piraso ng katapangan na kailangan niya. Hinarap niya si Javier, ang kanyang tindig ay tuwid at ang kanyang tinig ay malamig, na tila yelo sa gitna ng init ng gabi. "Handa na ako, Javier. Bawiin natin ang lahat ng ninakaw nila sa akin. Hindi lang ang pera, kundi pati ang dangal ng pangalan ko. Handa ka na bang harapin ang demonyong sumira sa buhay mo, Amara? Dahil kapag sinimulan natin ito, wala na itong balikan." Ang babala ni Javier habang binubuksan ang pinto patungo sa labas ng kanilang lihim na kuta. Ngunit sa kabila ng tulong ni Javier, isang katanungan ang nananatiling nakasabit sa isip ni Amara. Ano ang tunay na kapalit ng lahat ng tulong na ito? At kakayanin ba ng kanyang puso na muling tumibok para sa katarungan ng hindi nasisira ang kapayapaang nahanap niya sa piling ng kanyang anak? Ang marangyang bulwagan ng isang tanyag na hotel sa Makati ay puno ng liwanag mula sa dambuhalang mga chandelier na tila mga bituin sa kisame. Ang amoy ng mamahaling pabango at ang tunog ng banayad na musika mula sa mga biolin ay bumabalot sa bawat sulok. Ngunit para kay Amara, ang hangin sa loob ay tila puno ng mga tinik na dahan-dahang sumusugat sa kanyang balat. Suot ang isang itim na gown na gawa sa seda na tila yakap ng gabi, dahan-dahan siyang pumasok sa silid. Ang kanyang mga hakbang ay may kasamang tiwala. Ang bawat pagdait ng kanyang sapatos sa makintab na sahig ay tila isang kumpas ng isang muling nabuhay na reyna. Naramdaman niya ang isang mainit na kamay na humawak sa kanyang siko. Si Javier yon, na nakasuot ng eleganteng taksido. Ang kanyang mga mata ay nagbibigay ng lakas na tila isang angkla sa gitna ng unos. "Huwag kang bibitiw, Amara. Tandaan mo, ikaw si Amara Villanueva ngayon. Isang dayuhang investor na tanging negosyo lamang ang pakay." Bulong ni Javier. Ang kanyang tinig ay may kasamang katiyakan na nagpatahimik sa panginginig ng mga kamay ni Amara. Sa gitna ng bulwagan, nakita niya sila. Si Ramon, na mas mukhang matagumpay ngayon, at si Selena, na nakasuot ng isang pulang bestida na tila sumisigaw ng tagumpay. Ang bawat tawa ni Selena habang nakikipag-usap sa mga matataas na tao ay tila isang sampal sa alaala ng kanilang mga magulang. Hinigpitan ni Amara ang kapit sa kanyang maliit na clutch bag. Ang kanyang mga kuko ay dahan-dahang bumaon sa tilang seda nito habang ang kanyang puso ay nagsimulang tumibok ng mabilis, tila isang tambol na nagpapayanig sa kanyang dibdib. "Mr. Salazar, gusto ko sanang ipakilala ang kinatawan ng aming kumpanya mula sa Singapore, si Miss Amara Villanueva." Ang pakilala ni Javier habang lumalapit sila sa dalawa. Dahan-dahang humarap si Ramon at Selena. Sa sandaling iyon, tila huminto ang pag-ikot ng mundo para kay Amara. Ang mukha ng lalaking minahal niya nang higit sa kanyang buhay at ang kapatid na itinuring niyang anghel ay nasa harap na niya. Ang galit na matagal niyang kinulong sa kailaliman ng kanyang kaluluwa ay tila isang apoy na gustong sumabog, ngunit pinanatili niya ang isang malamig at misteryosong ngiti. "It's a pleasure to meet you, Mr. Salazar. And of course, the beautiful Mrs. Salazar." Ang tinig ni Amara ay matatag, walang bakas ng panghinginig, bagamat ang kanyang lalamunan ay tila nanunuyo.
The pleasure is mine, Miss Villanueva. Familiar ang pangalan mo. Pero siguro ay dahil common na ito sa ating bansa. Sagot ni Ramon habang iniabot ang kanyang kamay. Ang pagdait ng kanilang mga palad ay nagdulot ng isang matinding kilabot sa buong katawan ni Amara, ngunit hindi niya inalis ang kanyang tingin. Tinitigan niya si Ramon sa mga mata. Ang kanyang tingin ay tila isang matalim na balaraw na sumusukat sa lalim ng kasalanan nito. Indeed, sometimes names carry more weight than we realize. Makahulugang sagot ni Amara. Sumali si Selena sa usapan. Ang kanyang mga mata ay nanunuri habang tinitingnan ang kabuuan ni Amara mula ulo hanggang paa. You look so sophisticated, Miss Villanueva. At ang iyong mga alahas? Tila pamilyar ang disenyo. Are those custom-made? A gift from someone very dear to me who passed away long ago. Sagot ni Amara. Ang bawat salita ay may dalang pait na tanging siya lamang ang nakakaalam. Nagpatuloy ang gabi sa isang seremonya kung saan tumayo si Ramon sa entablado para magbigay ng talumpate. Ang kanyang bawat salita tungkol sa pagtulong sa kapwa at pagpapatuloy ng legacy ng Del Mundo Group ay tila isang malaking insulto sa harap ng katotohanan. Ngunit ang pinakamasakit ay nang banggitin niya ang pangalan ni Amara sa harap ng lahat. Ang gabing ito ay alay din natin sa dating CEO ng kumpanyang ito, si Amara Del Mundo. Bagamat naging mahina ang kanyang loob at iniwan tayo sa gitna ng krisis, ang Del Mundo Group ay nananatiling matatag sa ilalim ng aking pamumuno at ng aking butihing asawa na si Selena. Pahayag ni Ramon na sinalubong ng palakpakan ng mga bisitang walang alam sa katotohanan. Halos mabasag ang baso ng alak sa kamay ni Amara. Ang bawat hibla ng kanyang pagkatao ay sumisigaw ng hustisya. Ang pagtawag sa kanya na mahina, ang pagbaluktot sa kanyang sakripisyo, at ang paggamit sa kanyang pangalan para sa kanilang sariling kapakanan, ito ang pinakamataas na antas ng kalupitan. Napatingin siya kay Javier na dahan-dahang humawak sa kanyang balikat upang pigilan ang anumang emosyong maaaring magbunyag sa kanila. Habang nagpapaalam na sila para umalis, muling lumapit si Selena kay Amara. Ang mapanuring tingin nito ay tila isang liwanag na pilit binubulag ang katotohanan. Hinawakan ni Selena ang braso ni Amara. Ang kanyang mukha ay naging seryoso at malapit. Wait, Miss Villanueva. I can't shake this feeling. Ang iyong mga mata, ang paraan ng iyong pantingin. I know those eyes. I've seen them before. Bulong ni Selena, ang kanyang tinig ay may kasamang pagduda na nagpatahimik sa bawat ingay sa paligid. Naramdaman ni Amara ang paglamig ng kanyang mga kamay. Nakatitig si Selena sa kanya ng direkta. Tila hinahanap ang anino ng kapatid na kanyang pinagtaksilan sa ilalim ng maskara ng banyagang investor. Maaari bang ang pusong punong-puno ng pagkakasala ay mas mabilis makatuklas ng katotohanan kaysa sa pusong bulag ng pag-ibig? Ang hangin sa loob ng maliit at lumang klinika sa isang liblib na baryo ay tila hindi gumagalaw, balot ng amoy ng kalawang, lumang papel at ang matapang na halimuyak ng antiseptiko. Sa gitna ng silid, sa ibabaw ng isang kama na yari sa bakal at may mga bakas na ng panahon, nakahiga ang isang lalaking tila hininga na lamang ang nagpapanatili sa mundong ito. Si Mang Carding, ang dating punong mekaniko ng pamilya Del Mundo, ay tila isang tuyong dahon na anumang oras ay tatangayin ng hangin ng kamatayan. Nakatayo si Amara sa paanan ng kama, ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakakapit sa braso ni Javier. Ang bawat mabigat na paghinga ni Mang Carding ay tila isang martilyo na pumupukpok sa kaba ng kanyang dibdib. Matapos ang maraming taon ng paghahanap, heto na ang huling saksi sa trahedyang nagpabago sa kanyang buhay, ang aksidenteng kumitil sa buhay ng kanyang mga magulang. Mang Carding, si Amara po ito, ang anak ni Don Roberto. Ang tinig ni Amara ay banayad, ngunit may dalang panghinginig na hindi niya maitago. Dahan-dahang iminulat ng matanda ang kanyang malabong mga mata. Nang makita niya ang mukha ni Amara, ang kanyang mga labi ay nanginig at ang isang butil ng luha
ay gumapang sa kanyang kulubot na pisingi. Ang kanyang tuyong lalamunan ay naglabas ng isang tunog na tila pagkiskis ng tuyong kahoy bago siya nakapagsalita ng pabulong. Ma'am Amara, patawarin niyo po ako. Matagal ko na itong gustong sabihin. Pero natatakot ako para sa buhay ng pamilya ko. Hindi ko na kayang dalhin ito sa hukay. Ang bawat salita ng matanda ay tila isang paghukay sa isang lihim na matagal nang nabulok sa ilalim ng lupa. Lumapit si Amara at hinawakan ang nangangatog na kamay ng matanda. Ano po yon, Mang Carding? Sabihin niyo po ang totoo. Ang aksidente, ang sasakyan ni na Don Roberto. Hindi yon simpleng sira lang. Isang gabi, bago sila umalis patungong Baguio, may pumunta sa talyer. Binayaran niya ako ng malaking halaga para putulin ang preno. Sinigurado niya na sa gitna ng matatarik na daan, mawawalan ng kontrol ang sasakyan. Ang tinig ni Mang Carding ay puno ng pagsisisi habang ang kanyang mga mata ay nakapako sa kisame. Naramdaman ni Amara ang paglamig ng kanyang buong katawan. Tila ba ang lahat ng dugo sa kanyang mga ugat ay naglakbay patungo sa kanyang puso upang doon maging yelo. Sino, Mang Carding? Sinong nag-utos sa inyo? Si Sir Ramon. Si Ramon Salazar. Sinabihan niya ako na kung hindi ko gagawin, mawawala ang lahat sa akin. I'm sorry, Amara. I'm so sorry. Ang huling hininga ng matanda ay tila isang bugso ng hangin na nagpatahimik sa buong silid bago tuluyang pumikit ang kanyang mga mata. Ang katahimikan sa loob ng klinika ay nading nakabibingi. Binitawan ni Amara ang kamay ni Mang Carding at dahan-dahang napaatras. Ang katotohanan ay tila isang dambuhalang alon na humampas sa kanya. Winawasak ang bawat pundasyon ng kanyang pagkatao. Hindi lang pala kinuha ni Ramon ang kanyang yaman, ang kanyang anak at ang kanyang dangal. Siya rin ang pumatay sa mga taong nagbigay sa kanya ng buhay. Ang lalaking minahal niya, ang lalaking niyakap niya sa loob ng maraming taon, ay ang mismong demonyong pumatay sa kanyang ama at ina. Amara. Ang boses ni Javier ay puno ng pag-aalala habang sinasalo niya ang nanginginig na katawan ng babae. Isinandal ni Amara ang kanyang noo sa balikat ni Javier. Ang kanyang mga balikat ay nayanig sa bawat pigil na hikbi na lumalabas sa kanyang bibig. Ang sakit ay tila isang matalim na balaraw na paulit-ulit na itinusok sa kanyang dibdib. Sa sandaling iyon, ang huling bakas ng kabutihan sa puso ni Amara ay tila naglaho, napalitan ng isang malamig at matalim na determinasyon. Hindi ko lang siya sisirain, Javier. Gagawin ko siyang bilanggo sa sarili niyang takot. Gusto kong maranasan niya ang bawat segundo ng takot na naramdaman ni na Papa bago sila mamatay. Ang tinig ni Amara ay hindi na puno ng luha, kundi ng isang pot na tila bakal na pinatigas ng apoy. Kinabukasan, sa opisina ni Ramon sa Del Mundo Group, ang sikat ng araw ay pilit na pumasok sa malalaking bintana. Ngunit ang loob ay nananatiling malamig dahil sa aircon. Nakaupo si Ramon sa kanyang marangyang upuan. Binabasa ang mga ulat ng kumpanya nang mapansin niya ang isang puting buke ng mga bulaklak sa kanyang mesa. Ito ang mga paboritong bulaklak ng ina ni Amara. Ang mga puting lili na tanging sa isang partikular na harden lamang matatagpuan. Wala itong card. Tanging isang maliit na piraso ng papel na may nakaguhit na isang putol na linya na tila isang kable. Napakunot ang noo ni Ramon. Ang kanyang puso ay biglang tumibok ng mabilis sa paraang hindi niya maipaliwanag. Isang hindi maipaliwanag na kaba ang gumapang sa kanyang batok habang tinititigan ang mga bulaklak. Isang empleyado ang pumasok sa silid, bit-bit ang isang malaking brown envelope. Sir, may nag-iwan po nito sa reception. Para sa inyo raw po, urgent. Nanghinig ang mga kamay ni Ramon habang binubuksan ang envelope. Sa loob nito ay isang lumang litrato.
isang litrato ng sasakyan ni na Don Roberto na wasak sa ilalim ng bangin. Ngunit ang mas nakakapanghilakbot ay ang kalakip nitong isang piraso ng kable ng preno na tila sariwa pa ang pagkakaputol at isang maikling sulat na may nakasulat na, "Ang katarungan ay hindi natutulog, Ramon." Nararamdaman mo na ba ang lamig? Nalaglag ang litrato mula sa kamay ni Ramon. Ang bawat hibla ng kanyang mukha ay nawala ng kulay, habang ang pawis ay nagsimulang gumapang sa kanyang noo. Sa kabila ng kanyang kapangyarihan at yaman, ang anino ng nakaraan ay nagsimula ng humahabol sa kanya sa gitna ng maliwanag na umaga. Sino ang nagpadala nito? At hanggang kailan kayang panindigan ni Ramon ang kanyang mga kasinungalingan bago siya tuluyang lamunin ng dilim na siya rin ang lumikha? Ang hangin sa loob ng pribadong silid ng isang marangyang restaurant sa Bonifacio Global City ay tila nababalot ng isang manipis na belo ng pagkukunyari. Ang amoy ng sariwang rosas at ang bango ng mamahaling alak ay hindi sapat upang itago ang pait na nanunuot sa bawat hininga ni Amara. Nakaupo siya sa tapat ng kanyang kapatid si Selena, na ngayon ay tila isang reynang nakasuot ng mga alahas na ninakaw mula sa kanyang sariling kaban. Ang bawat kislap ng diamante sa leeg ni Selena ay tila isang paalala ng bawat patak ng luhang ibinuhos ni Amara sa gitna ng ulan. "Miss Villanueva, I'm so glad you agreed to meet me privately. Alam mo naman, sa mundo ng business, kailangan nating malaman kung sino ang tunay na kakampi." Simula ni Selena habang dahan-dahang iniikot ang wine glass sa kanyang mga daliri. Ang kanyang boses ay malambing, tila isang awit ng sirena na naglalayong malunod ang sinumang makikinig. "I value discretion, Mrs. Salazar. Obviously, when it involves a partnership as big as this," sagot ni Amara. Ang kanyang tinig ay malamig at kontrolado, tila isang dagat na payapa sa ibabaw, ngunit may nagngangalit na unos sa ilalim. Dahan-dahang lumapit si Selena. Ang kanyang mukha ay nagbago mula sa pagiging isang businesswoman patungo sa isang biktima. "Actually, I want to be honest with you. My husband Ramon, he's a genius, yes. Pero lately, feeling ko he's keeping secrets from me. And I need someone like you, someone powerful and independent, to help me secure my own future. You see, I've been through a lot. My older sister, Amara, she was a monster." Naramdaman ni Amara ang paghinto ng kanyang paghinga. Ang bawat hibla ng kanyang kalamnan ay tila gustong pumiglas. Ngunit pinanatili niya ang kanyang paningin sa mga mata ni Selena. "Monster? That's a strong word for a sister," tugon ni Amara habang ang kanyang mga kuko ay dahan-dahang bumaon sa ilalim ng lamesang natatakpan ng puting tela. "You have no idea, Miss Villanueva. Inggit na inggit siya sa akin dahil ako ang paborito ni na Papa. Sinubukan niyang kontrolin ang buhay ko, pati ang pag-ibig ko kay Ramon. She was mentally unstable, laging naghahanap ng atensyon. Noong nawala siya, it was actually a relief for the family. Ang tanging iniwan niya ay kahihiyan at isang pagkakamali." Patuloy ni Selena. Ang kanyang mga mata ay nagsimulang mamasa-masa sa paraang tila isang mahusay na pag-arte sa harap ng kamera. "Pagkakamali?" Ang tanong ni Amara ay halos isang bulong na lamang. Ang kanyang puso ay tila isang tambol na nagpapayanig sa kanyang buong pagkatao. Yes, she got pregnant by God knows who. Tapos isinisi kay Ramon. Isang batang hindi naman dapat isinilang dahil magiging pabigat lang ito sa reputasyon ng mga Del Mundo. That child was a curse, a handicap for a woman like her who didn't know how to keep her man. Ani Selena bago kumuha ng isang malalim na hininga at uminom ng alak. Ang bawat salita tungkol kay Gabriel ay tila isang matalim na balaraw na humihiwa sa kaluluwa ni Amara. Ang kanyang anak, ang kanyang anghel na nagbigay sa kanya ng lakas sa gitna ng karalitaan, ay tinawag na sumpa at pagkakamali ng sarili niyang dugo. Ang galit na matagal niyang kinulong
ay tila isang bulkan na anumang oras ay sasabog. Ngunit sa halip na sumigaw, kumuha si Amara ng isang piraso ng tissue mula sa lamesa. Dahan-dahan siyang sumandal at iniabot ang tissue kay Selena. "You're crying, Mrs. Salazar. Wipe your tears. Masyadong maganda ang iyong makeup para masira ng mga kwentong tapos na." Kinuha ni Selena ang tissue nang may mapanlinlang na ngiti. "Thank you, Miss Villanueva. You're so kind. I feel like we're going to be very close." Hindi alam ni Selena na sa loob ng tissue na iyon, gamit ang isang ballpen na mabilis na isinulat ni Amara sa ilalim ng lamesa, ay may nakasulat na isang maikling mensahe sa wikang Tagalog. Ang bawat kasinungalingan ay may katapusan. Ang karma ay hindi natutulog. Matapos ang ilang sandali, nagpaalam si Selena upang pumunta sa comfort room. Naiwan si Amara sa silid. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig sa matinding pot at panlulumo. Maya-maya pa ay narinig niya ang mahinang tunog ng pagbukas ng pinto ng kabilang silid at ang boses ni Selena na tila may kausap sa telepono. "Yes, it's done. Nakuha ko na ang loob ng Villanueva na iyon. Konti na lang. Makukuha na natin ang lahat ng shares ni Ramon bago pa niya malaman na tayo ang kumukupit sa kumpanya." "Don't worry, darling. Ikaw lang ang mahal ko, hindi ang lalaking pumatay sa mga biyenan niya." Ang tinig ni Selena ay puno ng malisya at tagumpay. Nanigas si Amara sa kanyang kinatatayuan. Sino ang kausap ni Selena? May iba pa bang kasabot ang kanyang kapatid sa likod ng panlilinlang kay Ramon? Ang laro ay tila mas naging komplikado kaysa sa kanyang inaakala. Bumalik si Selena sa silid, tila walang nangyari. Lumapit siya kay Amara at bumulong nang may kasamang kakaibang kislap sa kanyang mga mata. "Miss Villanueva, since I trust you now, gusto mo bang malaman kung nasaan ang lahat ng perang ninakaw ni Ramon sa kapatid ko? I can give you the accounts in exchange for your loyalty to me and not to him." Ang alok ni Selena ay tila isang pintuan patungo sa kailaliman ng impyerno. Tatanggapin ba ni Amara ang alok ng ahas upang pabagsakin ang demonyo? O muli ba siyang malulunod sa sarili niyang laro? Ang bawat numero sa dambuhalang screen ng stock market sa loob ng Del Mundo Group ay tila mga patak ng dugo na dahan-dahang nauubos mula sa katawan ng kumpanya. Ang kulay pula ay naging hudyat ng isang malaking pagguho, isang trahedya sa pananalapi na hindi inasahan ng sinuman. Sa loob ng boardroom, ang katahimikan ay tila isang mabigat na kumot na bumabalot sa lahat, habang ang mga miyembro ng board ay nakatitig sa mga dokumentong inilatag ni Javier Torres. Ang mga pirma ni Ramon na dati ay simbolo ng kapangyarihan ay napatunayang mga wad, at ang mga pondong dapat ay para sa mga proyekto ng kumpanya ay naglaho na tila bula sa mga lihim na account. "Paano nangyari ito, Ramon? Ikaw ang may hawak ng lahat. Bakit nagagawa mo na kawin ang pera ng sarili mong mga investor?" Ang tanong ng isang matandang board member. Ang kanyang boses ay nanginginig sa matinding galit habang ang kanyang hintuturo ay nakaturo sa mukha ni Ramon. Nakatayo si Ramon sa dulo ng mahabang mesa. Ang kanyang mukha ay nawalan ng kulay at ang pawis ay gumagapang mula sa kanyang noo patungo sa kanyang mamahaling kurbata. Ang bawat hininga niya ay tila isang pagkakagapos, habang ang mga mata ng mga tao sa paligid niya ay tila mga matatalim na sibat. Sinubukan niyang magsalita, ngunit ang kanyang lalamunan ay tila nanunuyo, walang lumalabas, kundi isang paos na tunog na hindi maintindihan. Sa isang iglap, ang kumpanyang ninakaw niya ay dahan-dahang gumuho sa harap ng kanyang mga mata. Samantala, sa loob ng kanilang marangyang opisina, ang pagtatalo ni Ramon at Selena ay tila isang bagyo na sumisira sa bawat gamit na kanilang mahawakan. Ang mga plorera ay tumama sa dingding at nagkadurog-durog. Ang mga papel ay nagliparan sa hangin na tila mga sugatang ibon. Ang mukha ni Selena ay punong-puno ng pot. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik habang nakatingin sa asawang akala niya ay katuwang niya sa lahat. "I gave you everything, Ramon.
Pinagtaksilan ko ang sarili kong kapatid para sa'yo, tapos malalaman ko na pati ako ay ninanakawan mo? You're a loser! Isang walang kwentang asawa na pati ang kumpanya ay hindi kayang patakbuhin. Ang sigaw ni Selena ay tila isang matalim na bubog na humihiwa sa hangin. Huwag mo akong sigawan, Selena. Akala mo ba ay hindi ko alam na may itinatago ka rin? Akala mo ba ay bulag ako sa mga ginagawa mo sa likod ko? Ganti ni Ramon. Ang kanyang boses ay tila isang kulog na nagpapayanig sa buong silid. Ngunit ang huling sampal ng tadhana ay dumating nang ilapag ni Javier ang isang makapal na envelope sa harap ni Selena. Sa loob nito ay mga larawan ni Ramon na kasama ang isang batang babae sa isang tago at marangyang kondo. Ang bawat kuha ay nagpapakita ng isang pang-ibig na hindi kailanman naramdaman ni Selena mula sa kanyang asawa. Nanigas si Selena. Ang kanyang puso ay tila naging bato sa loob ng kanyang dibdib. Ang lalaking pinag-alayan niya ng kanyang kaluluwa ay pinagtaksilan din siya sa paraang ginawa nila kay Amara. Ang cycle ng kataksilan ay bumalik sa kanila ng mas matindi at mas mapait. Sa gitna ng kaguluhan ng kumpanya, nagtungo si Amara sa sementeryo kung saan nakahimlay ang kanyang mga magulang. Ang simoy ng hangin ay tila isang banayad na haplos, may dalang amoy ng mga bulaklak at basa na lupa. Nakaluhod si Amara sa tapat ng marmol na lapida, ang kanyang mga kamay ay dahan-dahang humaplos sa mga nakaukit na pangalan. Ang bawat luha na pumatak mula sa kanyang mga mata ay tila isang paglilinis sa lahat ng pait na naramdaman niya sa loob ng 5 taon. Papa, Mama, malapit na. Mababawi ko na ang lahat ng ninakaw nila sa atin. Ang katarungan ay hindi na lamang isang panaginip. Bulong ni Amara. Ang kanyang tinig ay may kasamang katiwasayan na matagal nang nawala sa kanya. Sa katahimikan ng libingan, nahanap niya ang kapayapaang hindi kayang ibigay ng anumang tagumpay sa negosyo. Nang pabalik na siya sa kanyang sasakyan, napansin niya ang isang pamilyar na bulto sa hindi kalayuan. Si Nanay Lita yon, ang babaeng nagligtas sa kanya, na ngayon ay kausap ang isang lalaki nakasuit na may hawak na briefcase. Isang abogado ang lalaking iyon. Nakita ni Amara ang seryosong mukha ni Nanay Lita at ang palitan nila ng mga dokumento. Bakit kailangan ng isang tindera ng kwek-kwek ng isang tanyag na abogado? Ano ang lihim na itinatago ng babaeng itinuring na niyang pangalawang ina? Hindi na nagawang magtanong ni Amara dahil ang tawag mula kay Javier ay nagpabalik sa kanya sa realidad. Ang plano ay nasa huling yugto na. Kinabukasan, sa loob ng madilim na opisina ni Ramon, ang sikat ng araw ay hindi na kayang pumasok dahil sa makapal na kortina. Nakaupo si Ramon sa kanyang upuan, nakatitig sa kawalan, tila isang rebulto ng pagkatalo. Ang tunog ng pagbukas ng pinto ay hindi niya pinansin. Akala niya ay isa lamang itong empleyado magsasabi ng mas masamang balita. Ngunit ang boses na narinig niya ay tila isang tinig mula sa kabilang buhay. Mukhang masyadong madilim dito, Ramon. Natatakot ka ba sa sarili mong mga anino? Dahan-dahang iniangat ni Ramon ang kanyang ulo. Nakatayo sa kanyang harapan si Amara Villanueva, ngunit may kakaiba sa tindig nito. Dahan-dahang itinaas ni Amara ang kanyang kamay at tinanggal ang kanyang suot na salamin. Ang mga mata nito ay nanlilisik sa galit at tagumpay, ang mga matang huling nakita ni Ramon sa gitna ng 15 taon na ang nakalilipas. Miss me, Ramon? O mas gusto mong tawagin kitang mamamatay tao? Ang bawat salita ni Amara ay tila isang hatol ng kamatayan na nagpapatigil sa bawat pintig ng puso ni Ramon. Ang bawat hibla ng pagkatao ni Ramon ay nayanig. Ang kanyang labi ay nanginig sa takot habang nakatitig sa babaeng. Akala niya ay matagal na niyang nabaon sa limot. Ang muling pagbabalik ng Reyna ay hindi isang pagbisita, kundi isang hudyat ng tuluyang pagpuksa. Ang bawat hibla ng hangin sa loob ng marangyang boardroom ng Del Mundo Group ay tila naging yelo sa sandaling alisin ni Amara ang kanyang salamin. Ang katahimikan ay naging napakabigat,
tila isang dambuhalang pader na dahan-dahang gumuguho sa ibabaw ni Ramon. Ang mukha ng lalaking dati ay puno ng yabang at awtoridad ay biglang nawala ng kulay. Ang kanyang mga mata ay nanlaki sa paraang tila nakakita siya ng isang kaluluwang nagbangon mula sa kailaliman ng lupa. Ang kanyang mga labi ay nanginginig, pilit na bumubuo ng isang pangalan na matagal na niyang ibinaon sa limot. Ngunit ang tanging lumalabas ay isang paos at putol-putol na hininga. Amara? Paano? Patay ka na. Dapat ay matagal ka nang wala. Ang bawat salita ni Ramon ay tila isang pagsusumamo sa gitna ng kawalan ng pag-asa. Hindi na mamatay ang katotohanan, Ramon. Maari mo itong ibaon sa ilalim ng ulan? Maari mo itong itago sa likod ng mga pekeng dokumento? Ngunit palagi itong maghahanap ng paraan upang muling sumikat. Ang tinig ni Amara ay matatag. Bawat pantig ay may dalang bigat ng 5 taon ng paghihirap. Lumapit siya ng dahan-dahan. Ang tunog ng kanyang mga hakbang sa makintab na sahig ay tila isang orasan na nagbibilang ng huling sandali ni Ramon. Bumalik ako hindi para makiusap, kundi para bawiin ang bawat sentimo, bawat hininga, at bawat dangal na ninakaw mo sa pamilya ko. Sa sandaling iyon, ang pinto ng boardroom ay dahan-dahang bumukas. Pumasok ang isang pangkat ng mga lalaking nakauniporme. Ang kislap ng kanilang mga tsapa ay tila isang hatol sa gitna ng liwanag. Kasama nila si Javier Torres, na ang tindig ay puno ng tagumpay at proteksyon para kay Amara. Ang bawat miyembro ng board ay nagbulungan. Ang kanilang mga mukha ay puno ng pagkabigla habang pinagmamasdan ang pagbagsak ng kanilang CEO. Ramon Salazar, arestado ka sa kasong estafa, falsification of documents, at ang pinakamabigat sa lahat, ang pagpaplano sa pagpatay kina Don Roberto at Doña Elena del Mundo. Ang tinig ng opisyal ay tila isang kulog na tumapos sa lahat ng kasinungalingan ni Ramon. Hindi! Wala kayong ebidensya! Kasinungalingan ang lahat ng ito! Ang sigaw ni Ramon ay puno ng desperasyon. Ngunit ang kanyang mga tuhod ay tuluyan ng bumigay. Napaluhod siya sa sahig. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang pilit na humahawak sa gilid ng mesa. Sa kabilang bahagi ng gusali, sa loob ng kanilang pribadong suite, abala si Selena sa paghakot ng lahat ng kanyang mga alahas at pera sa isang malaking bag na gawa sa katad. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa takot. Ang bawat galaw niya ay mabilis at gipit. Plano niyang tumakas bago pa siya maabutan ng anumang gulo, bitbit ang lahat ng kayamanang inakala niyang sa kanya na habang buhay. Ngunit sa pagbukas niya ng pinto patungo sa parking lot, isang bulto ang humarang sa kanya. Si Nanay Lita. Ang matandang babaeng akala ni Selena ay isa lamang maruming tindera sa kalsada. Ngunit ngayon, si Nanay Lita ay nakatayo ng tuwid. Ang kanyang mga mata ay puno ng isang uri ng kapangyarihan na hindi kayang bilhin ng salapi. Kasama niya ang abogado ni Don Roberto, ang lalaking matagal nang hinahanap ni Ramon. Saan ka pupunta, Selena? Ang mga alahas na yan ay hindi sayo. Ang bawat butil ng diamanteng yan ay may bakas ng dugo ng iyong sariling ate. Ang tinig ni Nanay Lita ay malamig at puno ng panunumbat. Akala niyo ba ay wala nang nakakita sa inyo? Ako ang asawa ni Mang Carding. Ako ang nakasaksi sa bawat gabing hindi siya makatulog dahil sa kasalanang ipinagawa niyo sa kanya. Ngayon, ang bawat sentimong ninakaw niyo ay babalik sa tunay na may-ari. Bumalik ang eksena sa boardroom kung saan inilabas ni Amara ang isang luma at lukot na papel mula sa kanyang bulsa. Ito ang unang ultrasound ni Gabriel, ang papel na dinala niya sa gitna ng ulan 5 taon na ang nakalilipas. Inilapag niya ito sa tapat ng mukha ni Ramon. Ang larawan ng maliit na sanggol ay tila isang muling pagkabuhay ng lahat ng sakit na tiniis ni Amara. Tingnan mo ito, Ramon. Ito ang batang tinawag mong walang kwenta. Ito ang buhay na tinangka mong patayin sa gitna ng dilim. Siya ang dahilan kung bakit ako tumayo.
Siya ang dahilan kung bakit wala akong ititira sa'yo. Ang bawat salita ni Amara ay may kasamang pait na tila lason sa pandinig ni Ramon. Isang matinding pagyanig ang biglang yuminig sa buong gusali. Ang mga chandelier sa kisame ay nagsimulang gumanit at dahan-dahang umuga. Ang tunog ng pagkiskis ng mga kristal ay tila isang babala. Mula sa silong ng gusali, isang malakas na bugso ng init at usok ang nagsimulang gumapang patungo sa itaas. Isang pagsabog ang naganap sa basement, kung saan matatagpuan ang mga generator at mga tangke ng gas. Ang bawat bintana ay tila nanginginig sa tindi ng pressure at ang mga tao sa boardroom ay nagsimulang magtakbuhan sa takot. Sa gitna ng kaguluhan, habang ang usok ay dahan-dahang lumalamon sa liwanag, naiwan si Amara at Ramon na magkaharap. Ang bawat pantibok ng kanilang puso ay tila nakikipagsabayan sa panganib na nakapaligid sa kanila. Ang katarungan ba ay makukuha ni Amara ng buo? O ang apoy na muling sumiklab ay tatangayin silang lahat patungo sa isang wakas na walang sinuman ang makakatakas? Ang usok na nagmula sa pagsabog sa basement ay dahan-dahang napawi, tila isang madilim na tabing na unti-unting hinahawi upang ilantad ang mga labi ng isang nagtapos na kaguluhan. Sa labas ng gusali ng Del Mundo Group, ang mga asul at pulang liwanag mula sa mga sasakyan ng pulis at bumbero ay nagmistulang mga hiyas na kumukititap sa dilim. Si Ramon, na ang marangyang tuksido ay punong-puno na ng dumi at abo, ay dinala ng mga otoridad patungo sa naghihintay na sasakyan. Ang kanyang mukha ay isang larawan ng ganap na pagkatalo. Ang kanyang mga mata ay nakatitig lamang sa semento, hindi na magawang tumingin sa langit na minsan niyang inakalang pag-aari niya. Nakatayo si Amara sa hindi kalayuan. Ang kanyang mga balikat ay nakabalot sa isang makapal na kumot na ibinigay ng mga rescuer. Sa tabi niya ay si Javier, na ang kamay ay nananatiling nakahawak sa kanyang siko. Tila isang matatag na haligi na hindi siya hahayaang muling mabuwal. Ang malamig na simoy ng hangin sa gabi ay humahaplo sa kanyang mukha. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na ito nagdadala ng pait. Tapos na, Amara, wala na ang mga aninong humahabol sa'yo. Ang bulong ni Javier. Ang kanyang tinig ay tila isang banayad na awit ng kapayapaan sa gitna ng ingay ng mga sirena. Hindi ko akalain na ganito ang magiging pakiramdam, Javier. Akala ko ay punong-puno ako ng galit. Pero ang tanging nararamdaman ko ngayon ay katahimikan. Sagot ni Amara habang pinagmamasdan ang huling sulyap ni Ramon bago isara ang pinto ng sasakyan ng pulis. Lumipas ang ilang linggo at ang ingay ng iskandalo ay dahan-dahang napalitan ng mga balita tungkol sa muling pagbango ng kumpanya. Ngunit para kay Amara, may isang huling kabanata pa siyang kailangang harapin. Sa loob ng isang madilim at malamig na silid sa bilangguan, nakaupo siya sa tapat ng isang makapal na salamin. Sa kabilang panig ay si Selena. Ang babaeng dati ay itinuring niyang anghel, na ngayon nakasuot ng kulay kahel na uniforme. Ang kanyang buhok ay gulo-gulo at ang kanyang mukha ay wala ng bakas ng kagandahan. Bakit mo ako binibisita, ate? Gusto mo bang makita kung gaano ako kaawa-awa? Ang tinig ni Selena ay puno pa rin ng pait, bagamaat may kasama na itong pang-inginig. Nandito ako dahil gusto kong intindihin, Selena. Bakit? Pinigay ko sa iyo ang lahat. Minahal kita ng higit pa sa sarili ko. Bakit kailangang umabot sa ganito? Ang tanong ni Amara ay walang halong galit, tanging isang malalim na pagkadismaya. Yumuko si Selena. Ang kanyang mga daliri ay dahan-dahang kinukuskos ang gilid ng mesa. Dahil sa bawat sandali ng buhay ko, ikaw ang laging bida. Ikaw ang matalino. Ikaw ang tagapagmana. Ikaw ang perpekto. Kahit anong gawin ko, ako lang ang maliit mong kapatid na kailangang protektahan. Inggit, ate. Yun ang lason na dahan-dahang pumatay sa pagmamahal ko sa iyo. Gusto ko lang maranasan na ako naman ang nasa itaas, kahit sa maling paraan.
Naramdaman ni Amara ang isang matinding kirot sa kanyang dibdib. Hindi dahil sa kataksilan, kundi dahil sa panghihinayang sa isang relasyong sinira ng isang damdaming hindi niya namalayang naroon pala. Tumayo si Amara. Ang kanyang mga mata ay nananatiling nakatitig sa kapatid na ngayoy tuluyan ng estranggero. Pinapatawad na kita, Selina. Hindi dahil karapat-dapat ka sa kapatawaran, kundi dahil ayaw ko nang bitbitin ang bigat mo sa puso ko habang binubuo ko ang buhay ko kasama ang anak ko. Mamuhay ka sa katotohanang ikaw ang sumira sa sarili mong kaligayahan. Ang huling salita ni Amara ay matatag bago siya tumalikod at lumakad palabas. Iniwan ang kapatid na humahagulgol sa dilim. Paglabas niya sa gate ng bilangguan, sumalubong sa kanya ang liwanag ng papalubog na araw na nagbibigay ng kulay ginto sa bawat sulok ng kalsada. Doon, naghihintay si Javier kasama si Gabriel. Ang bata ay tumakbo patungo sa kanya. Ang kanyang munting mga bisig ay nakabukas para sa isang mahigpit na yakap. Sa bawat tawa ni Gabriel, tila muling nabubuo ang bawat piraso ng pusong winasak ng kahapon. Lumapit si Javier at kinuha ang kamay ni Amara. Sa gitna ng kalsada, habang ang mga tao ay nagmamadaling umuwi, tumigil silang dalawa. Ang pagdait ng kanilang mga palad ay nagdulot ng isang matinding kuryente ng pag-asa, isang uri ng init na matagal nang hindi naramdaman ni Amara. 5 taon akong naghintay na makita kang muling numingiti ng ganito, Amara. Hindi ko nahahayaang may kumuha muli ng ngiting yan. Ang sabi ni Javier, ang kanyang mga mata ay puno ng katapatan at pag-ibig na naging anchor ni Amara sa bawat daluyong. Hinalikan ni Amara ang noo ng kanyang anak bago tumingin kay Javier. Salamat, Javier. Salamat sa hindi pagsuko sa akin nang ako mismo ay sumuko na sa sarili ko. Isang gabi, habang silang tatlo ay naghahanda para sa hapunan sa kanilang bagong bahay, isang bahay na binuo hindi ng yaman, kundi ng kapayapaan. Isang mahinang tunog ng pangkatok ang narinig sa kanilang pintuan. Hindi ito ang malakas na tunog ng awtoridad, kundi isang mahinang pagdait ng mga daliri sa kahoy. Tila isang tao nag-aalinlangan kung dapat ba siyang pumasok. Napatigil si Amara. Ang kanyang puso ay biglang tumibok ng mabilis sa paraang hindi niya maipaliwanag. Sino ang kumatok sa gitna ng gabi? At ano ang dala nitong balita na muling magpapabago sa direksyon ng kanyang bagong nahanap na katahimikan? Ang bawat mahinang pagtama ng mga daliri sa kahoy ng pinto ay tila isang banayad na kumpas ng tadhana. Nang buksan ni Amara ang pinto, hindi isang kaaway ang kanyang nasilayan, kundi ang mukha ni Nanay Lita na puno ng kapayapaan. Sa kanyang mga kamay, hawak niya ang isang maliit na kahon na yari sa nara. Nang buksan ito ni Amara, ang kanyang mga mata ay nanariwa sa luha. Naroon ang bordadong panyo ng kanyang ina, ang huling alaala na inakala niyang nawala na nang ibenta niya ito para sa gamot ni Gabriel. Ibinigay ito sa akin ng asawa ko bago siya nawala, Ineng. Sabi niya, ibalik ko ito sa iyo kapag tapos na ang lahat. Ang katarungan ay hindi lang ang pagpapakulong sa masama, kundi ang pagbabalik ng mga bagay na ninakaw ng put. Ang boses ni Nanay Lita ay tila isang mainit na yakap sa naghihilom na kaluluwa ni Amara. 1 taon ang mabilis na lumipas. Ang gusali ng Del Mundo Group ay hindi na lamang isang simbolo ng kapangyarihan at pera. Sa ilalim ng pamumuno ni Amara, ang kalahati ng gusali ay naging bahay ni Elena, isang pundasyon na nagbibigay ng kanlungan, edukasyon at bagong simula para sa mga kababaihang biktima ng karahasan at pagtataksil. Ang bawat sulok na dati ay puno ng malamig na transaksyon ay ngayoy puno ng tawa ng mga batang naglalaro at mga inang muling natututong mangarap. Sa dalampasigan ng Batangas, habang ang araw ay dahan-dahang lumulubog at nagbibigay ng kulay kahel at lila sa kalangitan, nakatayo si Amara. Ang hangin ay may dalang amoy ng alat ng dagat at ang sariwang bango ng mga bulaklak sa paligid. Nararamdaman niya ang malambot na buhangin sa kanyang mga paa
isang pakiramdam ng pagiging malaya at konektado sa kalikasan. Mama, look! Ang laki ng kastilyong ginawa namin ni Tito Javier! Ang sigaw ni Gabriel habang tumatakbo patungo sa kanya. Ang bata ay masigla. Ang kanyang balat ay bahagyang nasunog ng araw at ang kanyang mga mata ay walang bakas ng dilim ng nakaraan. Lumapit si Javier. Ang kanyang mga kamay ay dahan-dahang pumatong sa mga balikat ni Amara. Ang bawat pandait ng kanilang balat ay nagdadala ng isang uri ng katiwasayan na hindi kayang tapatan ng anumang yaman. Hindi na sila nag-uusap tungkol sa negosyo o sa mga taong nasa likod ng rehas. Ang kanilang katahimikan ay puno ng mga pangakong hindi na kailangan pang bigkasin. Amara, are you happy? I mean, truly happy? Tanong ni Javier habang nakatingin sa malawak na dagat. Huminga ng malalim si Amara. Ang kanyang dibdib ay maluwag at walang anumang bigat. Yes, Javier. For the first time in my life, hindi ko na nararamdaman na kailangan kong lumaban. Pinatawad ko na sila. Hindi dahil nakalimutan ko ang ginawa nila, kundi dahil ayaw ko nang maging bilanggo ng sarili kong galit. Ang tunay na paghihiganti ay ang pamumuhay ng masaya at puno ng pag-ibig. Hinila ni Javier si Amara para sa isang mahigpit ngunit banayad na yakap. Isinandal ni Amara ang kanyang ulo sa dibdib ni Javier. Pinakikinggan ang matatag na tibok ng puso ng lalaki naging angkla niya sa bawat bagyo. Ang bawat hininga nila ay sumasabay sa banayad na hampas ng alon sa pampang, isang himig ng bagong simula. Ang kwento ni Amara del Mundo ay hindi lamang tungkol sa isang reynang binuwi ang kanyang korona. Ito ay tungkol sa isang babaeng winasak ng sariling dugo, nilunod ng ulan ng kataksilan. Ngunit, muling bumangon gamit ang lakas ng isang ina at ang init ng isang tapat na pag-ibig. Natutunan niya na ang sugat ng kahapon ay hindi hadlang sa pagsikat ng bagong bukas, at ang katarungan ay mas matamis kapag ito ay hinaluan ng pagpapatawad at paghilom. Habang ang huling sinag ng araw ay naglalaho sa abot-tanaw, ang imahe ni na Amara, Javier at Gabriel na magkahawak kamay sa dalampasigan ay tila isang obrang hindi na mabubura ng panahon. Ang ulan ay natapos na at ang bahaghari ay hindi na lamang isang pangako, kundi ang realidad na kanilang tinatamasa.